Sabi nga nila, ang mga desisyon sa madaling araw, kadalasan, hindi mo naaalala sa umaga. Pero ako, naaalala ko lahat. Lalo na nung gabing nag-uwi ako ng pogi na lasing. At hindi ko alam kung malas ba to o jackpot. Kasi pagkagising ko, yakap-yakap ko na siya. At si Papa, nanlilisik ang mata. Ako nga pala si Max, 24 na taon. Tahimik lang ako at bihirang lumabas. Pero isang gabi, pinilit ako ng mga kaibigan kong lumabas para magpunta sa bar para daw mag-relax matapos ang deadline hell. Ayun, nagpunta ako sa isang maliit na bar sa may Tomas Morato. Maingay, maraming ilaw at amoy alak at pabango ng mga taong gustong makalimot. Habang nakaupo ako sa sulok, tahimik lang. May nakita akong lalaki sa kabilang mesa. Matangkad, maputi, medyo singkit. At may ngiti na parang nakakawala ng pagod. Siya si Sandro. At sa unang tingin pa lang, alam kong delikado siya. Hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil baka mahulog ako. Maya-maya lumapit siya sa amin. Sumabay. Nakitagay. Tawa dito, shot doon, kwentuhan at bago ko pa namalayan, yakap-yakap ko na siya habang nakatulog sa sopa ng bar. Sobrang lasing na si Sandro. Tapos sabi ng staff, sir, iuwi nyo na yan. Walang kasama eh. At ayun na. Ako yung nag-uwi ng poging lasing. Pagising ko, ramdam ko agad yung bigat ng braso. Tapos may mainit na katawan. Humihinga ng mabagal at nakadikit sa akin. Pagmulat ko si Sandro. Nakahiga siya sa tabi ko. Hubad ang pangitaas at nakayakap sa akin na parang unan. Napalunok ako. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot. Pero bago pa ako makagalaw, biglang may kumatok sa pinto. Max, nak, kumain ka na ba? Sabay bukas ng pinto at ayun, huminto ang mundo. Si Papa, nakatayo sa pintuan, hawak ang tray ng pandesal at kape. Ako tulala. Si Sandro bagong gising, walang kamalay-malay, sabay ungol. Good morning, babe. At ayun na nga, nahulog ni Papa yung tray. Tumalsik ang kape sa sahig. Max, sino tong lalaki na to? Wika ni Papa. At ako naman, Pa, wait lang. Hindi mo siya kilala. Lasing lang siya kagabi. Wala po ito, Papa. Pero habang nagsasalita ako, biglang bumalikwas si Sandro. Hinila ako at niyakap ulit. Tulog pa tayo, Max. Wika niya. Grabe. Nasabi ko talaga, Lord, kunin mo na ako. Huwag lang ngayon. Pag alis ni Papa, na may halong sermon at gulat, napatingin sa akin si Sandro. Nasaan ako? Tanong niya. Sa bahay ko. Wika ko naman. Bakit ako nandito? Tanong ulit niya. Kasi nga nag-uwi ako ng pogi na lasing. Sagot ko naman. Ngumiti siya sabay-sabi. Pogi nga ba talaga ako? Ngumiti rin ako. Huwag kang assuming. May hangover ka pa.
Pero totoo yung sinabi ko sa sarili ko nung araw na yun. Minsan may mga bagay na hindi mo inaasahan. Sila pa yung magpapasaya sa'yo sa mga susunod na araw. At hindi ko alam na mula sa gabing yun, magsisimula na pala ang kwento namin ni Sandro. Hindi ko alam kung anong mas nakakahiya. Yung nagising ako may kayakap na lalaking hindi ko kilala, o yung nakita kami ni Papa na parang bagong kasal na walang saplot sa umaga. Pagkatapos ng eksenang yun, halos gusto kong mag-evaporate. Si Sandro tahimik lang habang nagkakape sa harap ni Papa. At ako naman parang batang pinapagalitan, pero imbes na magalit ng todo, napabuntong hininga na lang si Papa. Max, anak, next time siguraduhin mong kilala mo na yung iuwi mo. Ha? Wika ni Papa. At si Sandro biglang ngumiti. Sorry po sir. Ako po si Sandro. Hindi po ako masamang tao, promise. Nginitian siya ni Papa ng pilit tapos umalis. Ako naiwan na hindi alam kung matatawa o may iyak. Pagkatapos noon, nagpaalam na rin si Sandro. Bit-bit pa niya yung jacket ko. At bago siya tuluyang umalis, lumingon pa siya sa may pinto. Salamat ah. Sa totoo lang, di ko akalaing may mag-aalaga sa akin kagabi. Wika niya. Oo. Kasi akala ko mamamatay ka na sa kalasingan eh. Wika ko naman. Ngumiti ulit siya sabay sabi. Next time, ako naman ang mag-aalaga sa'yo. At ayun, ngumiti ako pero sa loob-loob ko, next time agad. Eh di nga kami magkakilala. Habang nagde-design ako sa laptop, biglang nag-vibrate yung phone ko. Unknown number. Hi, this is Sandro. Pwede ba kitang ilibre ng kape? Gusto ko magpasalamat ng maayos. Yan yung text niya. Napatigil ako. Tingnan ko yung message ng ilang segundo. Di ko alam kung kakabahan ba ako o kikiligin. Pero sinagot ko rin. Sure. Pero this time, ako yung pipili ng lugar. Ayoko sa bar. Pagsapit ko sa coffee shop, ayun na siya. Naka-white polo, nakangiti, mukhang fresh na fresh. Walang bakas ng kalasingan. At totoo pala, mas pogi siya kapag hindi lasing. Oy, Max. Buti dumating ka na. Kala ko nagdadalawang isip ka na. Medyo kasi baka mamaya pag uwi ko, ako naman yung lasing. Tumawa siya ng mahina. Hindi na, promise. This time, kape na lang. Wika niya. Habang nagkakape kami, nagkwentuhan kami tungkol sa trabaho, sa buhay, sa mga pets na pareho naming hindi naalagaan. Nalaman ko na si Sandro pala ay isang architect. At kagabi raw, celebration ng first project niya bilang licensed architect. Nasa kalagitnaan kami ng tawanan nang bigla siyang naging seryoso. Alam mo Max, nung nagising ako sa kwarto mo, hindi ako natakot. Kasi for some reason, parang safe ako. Ang weird, no? Parang kilala kita na matagal na, kahit isang gabi pa lang. Wika niya. Napatitig ako sa kanya. At sa unang beses, naramdaman ko yung kakaibang tahimik sa loob ng dibdib. Yung tahimik na nakakakaba. Sabi nila, ang mga kwento nagsisimula sa mga hindi inaasahan. Pero ang hindi ko alam, nagsisimula na pala talaga sa amin. Kahit sa simpleng kape lang.
Pag-uwi ko, nakangiti ako buong gabi. Tumingin ako sa ceiling, sabay bulong sa sarili. Max, huwag ka na sanang mag-expect. Pero paano kung yung kape kanina, hindi na lang simpleng kape? Paano kung sa bawat ngiti niya, may simula na pala ng isang bagay na hindi mo kayang pigilan? Kung dati kape lang yung pinagsasaluhan namin ni Sandro, ngayon kasama na rin yung araw-araw kong pag-uwi. Di ko alam kung paano nangyari, pero simula nung araw na nagkape kami, lagi na siyang dumadaan sa opisina namin tuwing 6 p.m. Minsan may excuse daw siyang malapit lang yung site, pero ramdam kong hindi yun totoo. Oh, Max, hatid na kita. Sandro, hindi mo naman kailangan na ihatid ako. Ang layo ng bahay mo ha. Ayos lang yon. Architect ako. Sanay ako sa layout ng mga habang daan. Napailing ako sa tawa. Kung may award lang para sa pinakapalusot na pogi, panalo na siya. Habang nasa biyahe kami, madalas na puro kalokohan lang yung pinag-uusapan namin. Si Sandro yung tipo ng tao na kahit traffic, masaya pa rin. Alam mo yung parang pag siya yung kasama mo, bumabagal yung biyahe pero ayaw mo na rin naman na matapos. Minsan habang nasa loob kami ng kotse, bigla siyang nagsalita ng seryoso. Alam mo Max, tuwing kasama kita nakakalimutan ko kung gaano ako kadami sa mga ginagawa ko. Parang ang dali lang ng mundo. Wika niya at eto napatigil ako. Di ko alam kung ano isasagot pero ramdam kong may lihim yung sinasabi niya. E di huwag kang masyadong magpaka-stress, architect. Baka naman pag nawala yung stress mo, ako naman yung hanapin mo. Wika ako. Ngumiti siya, sabay titig sa akin. Yung titig na parang may kasamang pangako at panganib. Pagdating namin sa bahay, lagi siyang may pa-quote na weird bago umalis. Max, alam mo ba? Ang foundation ng bahay dapat matibay. Kasi kapag mahina, kapag kahit maganda yung design, babagsak din. Wika niya. So anong point mo? Kailangan ko maging matibay? Wika ko naman. Tapos ito, ngumiti siya. Hindi. Kailangan nating dalawa maging matibay. Tapos ngumiti lang siya sabay kindat bago umalis. Iniwan akong tulala na parang may sumabog na fireworks sa dibdib ko. Kinabukasan nakita ko na may message siya sa phone. Good morning Max. Gusto mo bang sumabay? Sabay tayong pumasok mamaya para hindi ka malate. At eto natawa ako. Hindi naman ako palaging late pero gusto ko na lang na sumabay. Ang dali niyang mahalin. Ang dali niyang pasayahin ako. Pero sa sobrang dali natatakot din ako. Kasi baka isa-isang iglap, mawala rin siya. Parang hangover ng isang gabing hindi mo na maalala. Pero sa ngayon, ayos na muna ako sa ganito. Mga hatid, sa mga kape, sa mga ngiting walang label. Minsan kasi hindi mo kailangan madaliin ang simula ng isang kwento. Minsan mas masarap yung unti-unting nahuhulog habang sabay kayong umaandar. Sabi nila kapag umuulan daw, may mga pusong sabay ding bumabagsak. Yung iba luha, yung iba naman pagmamahal. At ngayong gabing to, di ko alam kung alin ako sa dalawa. Kasi andito si Sandro, andito kami. Nakapark sa gilid ng kalsada. Stranded dahil sa lakas ng ulan. Mukhang matatagalan tayo, Max. Wika niya. Ayos lang, sanay naman akong mabasa.
At eto ngumiti siya sabay sabi, ako hindi, baka pag nabasa ako mahulog ako. Napatingin ako sa kanya sabay tawa. Mahulog saan? Wika ko. Sa'yo. Naging tahimik ang sandali. Ang lakas ng ulan sa labas. Pero parang mas malakas yung kabog ng dibdib ko. Nakatingin kami pareho sa ulan sa labas. May ilaw ng poste na kumikislap sa windshield. Parang slow motion ng scene sa isang pelikula. Max, may gusto kong sabihin. Ano yun? Alam ko hindi to ganito kadali. Pero simula nung gabi na nakita tayo sa bar, lagi na kitang hinahanap. Hindi dahil sa hiya. Hindi dahil gusto kong makita ulit yung taong nag-uwi sa akin. Hindi para pagsamantalahan, kundi para siguraduhin kung safe ako. Wika niya. At sabi pa niya, ngayon alam ko na safe ako kasi ikaw yung kasama ko. Natahimik ako, hindi ko alam kung ano yung isasagot kasi sa totoo lang, yung mga salitang binibitiwan niya, parang ulan, malamig sa balat, mainit sa loob. Sandro, baka dala lang to ng ulan. Kung ulan man to, sana wag nang tumigil. Tumingin siya sa akin, yung tingin na hindi mo kayang iwasan. Unti-unti siyang lumapit at bago ko pa maramdaman yung malamig na hangin, ramdam ko na yung init ng labi niya sa noo ko. Isang halik, tahimik, totoo, hindi lasing. Pag-uwi namin, walang nagsalita sa aming dalawa. Tahimik lang. Pero yung tahimik na yun parang puno ng mga salitang hindi na kailangan sabihin. Pagbaba ko ng kotse, binuksan ko yung payong. Sabay siya lumapit, hawak din niya yung kanya. At sa gitna ng ulan, tumingin siya ulit sa akin at sabi niya, Max, masarap din ng umuulan basta may kasama ka. At eto ngumiti ako, sabi ko, sige, pero next time, huwag mo kong iiwan pag tumila na. Ngumiti naman siya. Sabi pa niya, promise. Sabi nila, ang ulan daw, panandalian lang. Pero minsan may ulan na nagiging simula ng isang bagong panahon. At sa gabing to, habang basang-basa pa rin ang paligid, ramdam kong may tumubo na, hindi damo, kundi pag-asa. Alam mo, yung feeling na gusto mong mainis, pero mas nananaig yung ngiti sa labi mo. Ganun ako mula nung gabing umuulan. Kasi simula nun iba na si Sandro. Hindi na siya yung lalaki na kilala kong lasing at lutang, kundi yung tipo ng lalaki na kapag tumitig sa'yo, parang gusto mong malasing kahit walang alak. Simula nung araw na yon, lagi nang may good morning message sa inbox ko. At kung dati kape lang yung alok niya, ngayon may kasamang miss mo na ako. Siyempre gusto kong sabihin, pero paano mo sasabihin ang salitang nakakainis, nakakakilig, nakakabaliw. Ay nako. At isang gabi dumaan ulit siya sa opisina. Pagbukas ko ng pinto, nakaabang na siya sa labas, hawak ang 2 milk tea. Baka sabihin mo, puro kape na lang tayo. Eto, pampalamig naman. Alamig nga pero bakit parang mainit pa rin sa pakiramdam?
Baka ako yung dahilan, wika niya. Tinignan ko siya ng matagal. Hindi na ako makapagsalita kasi totoo naman eh. Siya talaga yung dahilan. Habang nagdadrive siya, tahimik lang kami pero ramdam ko yung kilig sa pagitan naming dalawa. At ito bigla siya nagsalita. Alam mo Max, gusto kong aminin to. Noong una, gusto ko lang na magpasalamat sa'yo kasi tinulungan mo akong umuwi ng ligtas. Pero habang tumatagal, gusto ko na rin umuwi sa'yo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Parang lahat ng salitang alam ko biglang nawala. Kaya ito ang sabi ko. Sandro, baka napapadalas lang tayo magkasama. Baka akala mo lang. Wika ko. Hindi ko lang akala. Max, sigurado ako. Wika niya. Lumapit siya ng konti. Tinitigan ako. Hindi ko alam. Hindi ko kailangan ng alak para sabihin to. Hindi ako lasing ngayon. Pero sa'yo ako nahihilo. Wika niya. Hindi ko mapigilang mapangiti. Hindi ko rin mapigilang mapaluha. Kasi sa dami ng beses na iniiwasan kong ma-inlove, ngayon eto ako. Bumibigay, dahan-dahan at buong buo. Minsan pala, hindi mo kailangan lasingin para maramdaman ng tama. Minsan sapat na yung isang titig, isang ngiti, isang sandali nga aminin mo sa sarili mo na may pag-asa ka. Max, pwede ba kitang ligawan? Wika niya. Tumingin ako sa kanya at natigilan ako. Hindi mo pa nga ako tinatanong kung pwede ba kitang mahalin eh. Sabay kaming natawa. Pero sa ilalim ng tawa namin, may kasamang totoo. Sige Sandro, subukan mo. At ayun, sa wakas, yung lalaking dati kong iniuwi dahil lasing ngayon, siya na yung dahilan kung bakit ayaw kong umuwi nang wala siya. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero isang umaga, bigla ko na lang narinig kay Sandro ang salitang, "So, tayo na." At dahil sa kaba, napa-oo na lang ako habang ngumunguya ng pandesal. Ayun, official na pala kami. Walang harana, walang fireworks. Pero may kuryente sa bawat titig at kilig sa bawat good morning. Pero syempre, hindi lahat ng love story puro rosas. Kasi noong araw na dinala niya ako sa bahay para ipakilala sa mama niya, guess what? Naabutan kami ni Papa. Ulit. Max, akala ko may meeting ka sa client mo. Oo. Client nga po si Sandro. Client ko sa graphic design. Opo sir. Client po ako. Pero halatang halata yung acting namin pareho. Si Papa, nakataas yung kilay na parang lie detector. Client ha? Bakit hawak mo yung kamay ng client mo, Max? Wala na akong laban. Para akong estudyanteng nahuli ng principal na may tinatagong tsokolate sa ilalim ng mesa. Pag-uwi namin, di kami nag-usap ni Papa buong gabi. Tahimik lang siya. At ako nasa kwarto, nakatingin sa kisame hanggang biglang may nag-message, si Sandro. Sorry ayoko maging dahilan ng gulo nyo. Pero gusto ko malaman mo, hindi ako susuko. At doon ko naramdaman kung gaano siya kaseryoso. Kahit na ayaw ni Papa, hindi siya tumigil. Araw-araw pa rin niya ako sinusundo. Pero ngayon,
Dadaan muna siya sa kanto at magme-message lang. Nandito na ako. Hindi na ako lalapit sa gate. Baka barilin ako ng papa mo. Di ko alam kung matatawa ako o maiiyak. Pero sa totoo lang, doon ko lalo siyang minahal. Yung effort niya, yung respeto niya, yung paraan niya na ipinaparamdam na seryoso siya. Isang gabi, sabay kaming naglakad pa uwi. Bigla siyang tumigil at tumingin sa akin. Max, okay lang ba kahit secret lang muna tayo? Ayoko makasakit ng pamilya mo, pero gusto kong makasama ka. At eto ngumiti ako. Secret man o hindi. Ang importante, totoo. Ngumiti siya sabay hawak sa kamay ko. Sa ilalim ng poste ng ilaw habang ang patak ng ulan ay dumarampi sa balikat namin. Parang wala na kaming tinatago. Minsan yung mga sikreto hindi naman laging masama. Minsan protection lang. Proteksyon sa mundong hindi pa handang tanggapin yung klaseng pagmamahal na meron ka. Pero ang maganda kay Sandro, hindi tago kami sa iba. Ramdam ko, hindi niya kailanman tinago ako sa puso niya. Sabi nila, yung matagal mo nang tinatago kusaring lalabas, lalo na kapag hindi mo na kayang itago sa titig ng taong mahal mo. Pagkatapos ng gabing yun, sa ulan parang may nagbago sa amin ni Sandro. Hindi na siya yung pabirong lalaki na palaging nangaasar. Tahimik siya pero yung mga mata niya laging nakatingin sa akin. Habang nag-aalmusal kami, kinaumagahan, siya ang unang nagsalita. Max, naalala mo ba yung gabi na una mo akong inuwi? At eto napangiti ako, sabi ko. Paano ko makakalimutan yun? Halos himatayin si Papa sa gulat. At eto ngumiti siya pero yung ngiti niya ngayon may bigat. Kung hindi mo ako inuwi nun, baka hindi ko namalayan. Hindi ko nalaman na may taong kayang mag-alaga sa akin kahit lasing ako. Baka hindi ko rin natutunan na may halagang lumalampas sa pagiging pogi lang. Wika niya. At ito tahimik ako. Hindi ko alam kung anong isasagot ko hanggang sa tumayo siya, lumapit sa akin at marahang hinawakan yung kamay ko. Max, gusto ko lang sabihin. At ito huminga siya ng malalim. At sabi niya, mahal kita. Parang huminto ang mundo. Nakita ko yung kaba sa mukha niya. Yung panginginig ng labi niya at yung pag-aalangan kung tatanggapin ko ba o tatanggihan siya. Pero sa totoo lang, matagal ko na rin gustong marinig yun. Gago ka, sabi ko habang napatawa at pilit kong tinatago yung kilig. Ang tagal mo nung nagpapanggap. Wika ko. Ikaw rin naman diba? Wika naman niya. Nagkatinginan kami, ilang segundo lang pero ramdam ko na wala nang atrasan to. Kaya bago pa siya makapagsalita ulit, ako na yung kumilos. Hinawakan ko yung mukha niya. Marahan, sabay sabing, tagal kong pinangarap na marinig yan, Sandro. At doon naglapat ang labi namin. Hindi na yung halik na biro, hindi na yung aksidente. Totoo na, ang halik na may kasamang sa wakas. Sabi nga nila kapag totoo yung nararamdaman mo, hindi mo kailangang ipilit. Dumarating yun sa tamang oras, sa tamang tao, at sa pinaka-di mo inaasahang sandali. Pagkatapos ng gabing yun, yung halik, yung pag-amin, parang gumanang lahat. Parang tinanggalan ako ng tanikala
Si Sandro, yung dating bisita lang sa bahay namin na lasing, ngayon siya na yung dahilan kung bakit ayokong lumabas ng bahay. Kinabukasan, habang nagluluto ako ng almusal, lumapit siya sa likod ko. Yakap niya ako ng mahigpit. Parang ayaw niyang pakawalan. "Good morning, Pogi." Ang pogi kong tagapagligtas. Pulong niya. Napatawa ako. "Tumigil ka nga, baka marinig ni Papa." "Eh di marinig. Alam naman niyang may lasing kang inuwi noon. Ngayon alam niyang yung lasing na yun, in love na sa'yo." Bigla kami napatahimik nang bumukas yung pinto. Si Papa. Pero imbes na galit, nginitian lang niya kami. "Basta masaya ka, anak. Ang mahalaga, marunong kayong magmahal ng totoo at may respeto," sabi ni Papa habang nagsasali ng kape. Hindi ko napigilan na napaluwa ako kasi sa tagal ng takot ko sa mga tanong kung tatanggapin ba ako, kung tama ba to. Ayun na, nasagot na mismo ni Papa. Pagkatapos nun, sabay namin tinapos ni Sandro yung almusal. Sabay rin naming hinarap ang araw. Nag-apply siya ng bagong trabaho. Tinulungan ko siyang mag-ayos ng mga requirements at gabi-gabi bago matulog, lagi niya sinasabi, "Salamat, Max. Kung hindi mo ako inuwi nung gabing yun, baka hanggang ngayon, lasing pa rin ako. Hindi sa alak, kundi sa lungkot." Ngumiti ako at sinagot siya, "Eh ngayon, sa akin ka na lang malalasing." Sabay kaming tumawa, sabay din naming niyakap ang bagong umaga. At doon ko na-realize na minsan, isang gabing lasing lang pala ang pagitan ng pagkakakilala at ng habang buhay na pagmamahalan. Ako nga pala si Max, yung taong minsang nag-uwi ako ng poging lasing. Akala ko noon sakit lang sa ulo ang maaabutan ko. Pero ang totoo, pag-ibig pa lang dumating at sa huli natutunan ko, hindi mo kailangan ng tamang pagkakataon para magmahal. Ang kailangan mo lang ay yung tamang tao kahit lasing pa siya sa simula. Sana'y nagustuhan nyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.